The Mysterious Intern. Kabanata 47. Sa opisina ng gastroenterology. Doc Wesley Zing, kumilos na si Dean Robert Zing. Aalis na si Vice Dean Manuel Jao. At wala nang hawad lang kay Vice Dean Manuel Jao. Mapapalayas na si Brian Ye. Sa opisina ng mga doktor sa gastroenterology, nagdiwang sila sa nalalapit na paglipat ni Vice Dean Manuel Jao. Matagal na nilang kinamumuhian si Vice Dean Manuel Jao dahil sa pagtatanggol nito kay Brian Ye. Nang mabanggit ang pagpapaalis kay Brian Ye, hindi na napigilan ang kanilang tuwa. Lalo na ang mga doktor na may sama ng loob kay Brian Ye, nakahinga na sila ng maluwag. Kitang-kita ang saya sa mukha ni Wesley Zing. Mabilis ang kilos ni Dean Robert Zing. Wala man lang siyang sinabi sa kanyang pamangkin. Ngayon lang din nalaman ni Wesley ang balita. Sa wakas, naalis na si Vice Dean Manuel Jao. Susunod naman si Brian Ye. Si Vice Dean Manuel Jao ay nalipat sa isang maliit na ospital, pero hindi magiging madali ang buhay ni Brian Ye. Tiyak na mapapalayas siya. Mahirap lang si Brian Ye, may maliit na sasakyan at nakatira sa inuupahang bahay. Kung mawawalan siya ng trabaho, tiyak na mahihirapan siya. Iniisip ni Wesley ang kaawa-awang kalagayan ni Brian Ye, para bang nakakain niya ang pinakamasarap na sorbetes. Pero alam niya, may kailangang ayusin pa rin kay Dr. George Wang. Pero hayaan muna niya ito. Baka magalit pa ang ibang doktor kung aatakehin na nila si Dr. George Wang agad. Pero darating din ang panahon para sa kanya. Sa opisina ni Dean Robert Zing. Vice Dean Manuel Jao, ang peste na yun, sa wakas, naalis na. Nakaupo si Dean Robert Zing sa kanyang opisina, nakangiti ng tagumpay. Matagal na niyang gustong mawala si Vice Dean Manuel Jao. Pero hindi niya nagawa dahil malakas ang kapit nito sa ospital at marami itong tauhan. Bukod pa rito, maayos naman ang pamamalakad ni Vice Dean Manuel Jao. Hindi rin naman nahuli si Vice Dean Manuel Jao sa anumang mali. Hindi naniniwala si Dean Robert Zing na may taong talagang mabuti sa mundo. Para sa kanya, ang pagiging mabuti ay ang pagiging maingat lang para hindi mahuli. Dahil sa mga hadlang na ito, hindi nagawa ni Dean Robert Zing na tapusin ang alitan nila. Pero dahil sa insidente kay Brian Ye, nagdesisyon siyang sugurin si Vice Dean Manuel Jao. Para sa marami, padalos-dalos ang ginawa niya, pero alam niya na pinag-isipan niya ito ng mabuti. Galit siya kay Vice Dean Manuel Jao, pero may plano siya. Tiningnan niya ang magiging resulta at nakita niya mas malaki ang pakinabang kaysa sa disbentaha. Ngayon, ang Beijao 3rd Hospital ay nasa kanya na. Wala nang istorbo gaya ni Vice Dean Manuel Jao. Makakagawa na siya ng maraming bagay. Hindi na niya kailangang magtiis sa matandang si Jao. Hindi niya inasahan na ang mga kaibigan ni Vice Dean Manuel Jao ay sasama sa kanya. Napakasaya niya nang makita ang mga miyembro ng standing committee na nagpapakita ng kanilang katapatan. Susunod naman si Brian Ye. Pagkatapos magpahinga, nanlilisik ang mga mata ni Dean Robert Zing. Naalala niya ang paninindigan ni Brian Ye sa kanyang opisina. Para bang may apoy sa dibdib niya. Kahit ilang araw na ang nakalipas, hindi pa rin nawawala ang galit niya. Isang batang doktor, ang lakas ng loob na sumuway sa kanya. Kung hindi niya ito tuturuan ng leksyon, iisipin nito na mahina siya. Sana, kapag Naple AS na ito, ganoon pa rin ang tapang nito. Pero hindi lang pagpapalayas ang gagawin niyang ganti. Gagawa siya ng paraan para hindi na ito makakuha ng trabaho sa buong Yanjing City. Sa Department of Respiratory Medicine. Si Brian Ye, isang huwarang manggagawa sa Department of Respiratory Medicine, ay nag-absent ulit. Pero hindi ito nagdulot ng kaguluhan. Alam ng lahat kung bakit siya nag-absent. Pero ramdam pa rin ang bigat sa departamento. Lalo na sa mga nasa outpatient clinic at mga malapit kay Brian Ye. Para bang nasanay na sila sa pag-alis ni Brian Ye. Miss He, sa tingin mo ba, mapapalayas nga si Brian Ye? Tanong ni Nurse Sarah Lynn kay Miss He. Aba, ewan ko sayo. Hindi naman ako ang direktor ng ospital, sagot ni Miss He. Akala ko pa naman, mabait si Dean Robert Zing. Ang sama pala ng ugali. Nagsisisi si Nurse Sarah Lynn dahil sa pagiging magalang niya kay Dean Robert Zing noong araw na iyon. Nurse Olga, mapapalayas kaya si Brian Ye? Tanong ni Nurse Annalie kay Nurse Olga Su. Ewan ko, sagot ni Nurse Olga Su. Naiinis siya kay Brian Ye, pero alam niyang magaling na doktor ito. Malaking kawalan siya sa ospital. Ang sama talaga ng ugali ng matandang si Zing. Sana, wala siyang apo. Bulong ni Nurse Annalie.
Sa opisina ng inpatient department, medyo malungkot din ang mga doktor, pero hindi sila nagmura gaya ng mga nurse. Mas mahinahon sila. Alam nilang hirap silang makapasok sa trabaho. Kahit ano pang mangyari kay Brian Ye, tinatago na lang nila ang kanilang nararamdaman. Hindi gaya ng lungkot sa Department of Respiratory Medicine, puno ng kilig ang Department of Gastroenterology. Masaya silang pinag-uusapan ang pagpapaalis kay Brian Ye, pati na ang araw kung kailan ito mangyayari. Lalo silang nasasabik nang malaman nilang nag-absent si Brian Ye. Sa paliparan. Sa paningin ni na Wesley Zing at ng mga doktor sa gastroenterology, si Brian Ye ay dapat umiiyak ngayon. Pero nasa Yanjing International Airport na siya, nasa harap ng exit ng International Corridor. Hindi siya umiiyak. Masaya pa nga ang mukha niya. Kuya Max, sorry, nahirapan ka pa pumunta rito. Sabi ni Brian Ye sa isang payat na lalaki. Dr. Ye, huwag kang mag-alala. Iniligtas mo ang buhay ko, kaya karangalan ko pong makatulong sa inyo, sagot ni Maxwell, puno ng saya at pasasalamat. Matagal na niyang gustong magpasalamat kay Brian Ye. Hindi niya akalain na makakapag-usap ulit sila. Pagkatapos malaman na may problema si Brian Ye at kailangan ng tulong, agad siyang sumang-ayon at nag-book ng tiket papuntang China. Pagmamaneho sa Yanjing. Kuya Max, ang ganda pala ng China. Habang nagmamaneho sa isang pangunahing lansangan sa Yanjing, namamangha si Brian Ye sa tanawin. Paminsan-minsan, nagtataka siya. Napangiti si Brian. Ilang buwan pa lang ang nakakaraan, ganito rin ang itsura niya nang bumalik siya sa China, nakaupo sa taxi, namamangha sa paligid. Ang laki ng pinagbago ng Yanjing sa nakalipas na 10 o 20 taon. Para bang ibang mundo na. Mula sa airport hanggang sa hilagang bahagi ng lungsod, wala siyang nakilala sa mga alaala niya. Ganito talaga kapag matagal sa ibang bansa. Lalo na kay Maxwell, isang dayuhan na hindi pa nakapupunta sa China. Maraming taon siyang nanirahan sa Europa at Amerika, at alam niya kung paano nila inilalarawan ang China. Dahil sa interes, sinasadyang binabawasan ng Europa at Amerika ang pag-unlad ng China sa mga nakaraang taon. Kaya ang tingin ng maraming tao sa labas, ang China ay ganoon pa rin, maalikabok, mga lumang gusali, at sira-sira. Ang paghanga ni Maxwell. Ang ganda ng China. Mas maganda pa sa inaakala ko. Ang galing. Manghang-mangha si Maxwell. Napangiti si Brian Ye, may pagmamalaki sa ngiti. Kahit hindi siya ipinanganak sa China, at kahit wala siyang kinalaman sa pag-unlad nito, isang Pilipino pa rin siya. Nakaka-proud na makita ang pag-unlad ng kanyang bayan, at marinig ang mga papuri rito. Ang bahay at kotse ni Brian Ye. Dr. Ye, bahay niyo po ba ito? Pinart ni Brian Ye ang kanyang bagong bili na Mercedes-Benz, walang plaka pa, sa harap ng kanyang bilya. Napansin ni Maxwell ang bilya. Bahay. Saan nga ba ang bahay niya? Noong buhay pa ang kanyang lolo, doon ang kanyang tahanan. Ngayon, wala na ang kanyang lolo, saan na kaya siya uuwi? Nabigla si Brian Ye sa tanong ni Maxwell, pero tumango siya, oo, tama ka. Dito, hindi ligtas. Matapos masagot ni Brian Ye, muli na namang tinignan ni Maxwell ang 3 palapag na bahay ni Brian Ye. Hindi na siya namangha gaya kanina. Umiling siya kay Brian Ye. At itong sasakyan mo, hindi rin ligtas. Kuya Max, hindi ligtas ang kotse ko. Nagtaka si Brian Ye. Naiintindihan niya na hindi ligtas ang bahay niya. Maganda naman ang seguridad sa lugar, pero wala siyang nilagay na dagdag na panseguridad. Pero bago lang ang kotse niya. Dahil sa nakaraang aksidente, hindi siya kumuha ng kotse na gawa sa Pilipinas, ni BMW o Audi man. Hindi rin Ferrari, kundi isang imported na Mercedes S-Class, kilala sa tibay at seguridad. Pinili niya ito dahil sa safety features. Isa pa, hindi ito masyadong magarbo. Hindi ligtas. Seryosong sabi ni Maxwell. Ordinaryong tempered glass lang ang gamit, manipis pa, hindi sapat ang kapal ng bakal, magaan ang sasakyan, at pangkaraniwan lang ang preno at makina. Ang pag-uusap tungkol sa seguridad. Napagtanto ni Brian Ye ang kamangmangan ng tanong niya. Ang iniisip niyang ligtas ay ang ligtas para sa isang ordinaryong tao. Para sa kanya, sapat na ang seguridad ng kotse, pero nakalimutan niya na si Maxwell ay hindi ordinaryong tao. Isang eksperto sa seguridad. Iba ang pagtingin nila sa seguridad. Namangha si Brian Ye sa profesionalismo ni Maxwell. Alam niyang magaling ito, kaya nga niya tinawag. Pero hindi niya inasahan na ganito pala ito ka-observant. Nakaupo lang siya sa kotse, marami na siyang napansin. Sa gym. Dr. Ye,
Gym niyo po ba ito? Naningkit ang mga mata ni Maxwell nang makapunta sila sa gym sa taas ng bahay. Oo, Kuya Max, mag-sparring tayo. Nagsisiyasat si Brian Ye. Alam niyang magaling si Maxwell sa pakikipaglaban. Nakipaglaban na sila noon, at natalo si Brian Ye. Sa palagay niya, kasing lakas ni Maxwell ang misteryosong lalaki na nakilala niya noon. Dr. Ye, sigurado ba tayo? Nagtataka si Maxwell. Bilang sundalo, gusto niyang makipaglaban, pero nag-aalangan siya. Baka saktan niya ang kanyang tagapagligtas. Ano ka ba, natatakot kang masaktan ako? Huwag mo akong maliitin. Improve na ako. Baka nga ako pa ang manalo. Nakita ni Brian Ye ang pag-aalangan ni Maxwell. Nag-init ang dugo niya. Dr. Ye, ito. Sige na. Mag-sparring tayo. Dahil determinado si Brian Ye, pumayag na si Maxwell. May pagkamausisa rin siya. Sige po, Dr. Ye, mag-iingat po kayo. Alam ni Brian Ye na nag-aalangan pa rin si Maxwell, kaya hindi na siya nagsalita pa. Alam niyang hindi ito atras kung makikita niya ang kanyang lakas. Sinimulan na ni Brian Ye ang pakikipaglaban. Nagulat si Maxwell sa lakas ni Brian Ye. Akala niya ay magaling na si Brian Ye noon pa, pero mas lumakas pa pala ito ngayon. Kung hindi dahil sa karanasan niya sa pakikipaglaban, baka natalo na siya kay Brian Ye. Paano kaya gumaling ng husto si Brian Ye sa loob lang ng ilang taon? Kahit na nag-ensayo si Brian Ye, hindi naman siya nagpahinga. Pero ang lakas ni Brian Ye ay nag-udyok sa kanya na makipaglaban. Sa huling laban nila, hindi buong lakas ang ibinigay ni Kuya Max, at sadyang pinatalo si Brian Ye. Pero sa simula pa lang ng bagong laban, alam na ni Brian Ye na mas malakas pala si Maxwell kaysa sa inaakala niya. Sa nakaraang laban nila, talagang nagpigil si Maxwell. Akala niya noon ay pantay ang lakas nila, pero ang pagkatalo niya noon ay para lang mapanatili ang kanyang pagmamalaki. Kung hindi dahil sa matinding pagsasanay niya sa nakaraang ilang buwan, kung hindi dahil sa masusing pagsasanay niya ng One Beast Boxing, at kung hindi dahil sa pagsasanay niya ng Longevity Secret Art, talagang hindi siya makakapantay kay Maxwell. Hindi lang pantay, mahihirapan pa siyang tumagal ng 12-dosenang galaw. Napakagaling talaga ni Maxwell. Sa likod ng kanyang payat na pangangatawan ay may tagong lakas na hindi mo aakalaing taglay niya. Bawat suntok at sipa ay may nakakagulat na puwersa. At ang anggulo ng kanyang mga pag-atake at ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay napakatumpak at mapanlinlang. Hindi man gaano kaganda ang mga galaw ni Maxwell, wala itong labis-labis. Ang bawat galaw ay simple, praktikal, mabilis, at nakamamatay. Pero hindi natakot si Brian Ye sa lakas ni Maxwell. Sa katunayan, mas lalo siyang ginanahan. Mas lalo siyang nasasabik habang tumatagal ang laban. Dahil sa lakas ni Maxwell, para bang nagsasaya ang bawat selula sa katawan ni Brian Ye. Para bang handa na ang dugo niya sa laban, at nasa isang kakaibang estado na siya. Nakalimutan niya ang lahat, nakatuon lang siya sa laban, iniwasan ang mga atake ni Maxwell, at hinahanap ang mga tie-ins para umatake. Sa ganitong klase ng laban, ang mga natutunan niya sa pagsasanay ng One Beast Fist ay parang baha na umagos. Pagkatapos ng matinding laban, mas naging malakas at matapang si Brian Ye. Noong una, medyo nahirapan siya sa mga atake ni Maxwell, pero habang tumatagal, nakuha na niya ang ritmo at napantayan na niya si Maxwell. Naging madali na rin ang pagkontra niya sa mga atake ni Maxwell. Ilang beses pa nga niyang naramdaman na kayanan niyang talunin si Maxwell. Pero pinigilan niya ang sarili. Bihira lang siyang makalaban ng kasing galing ni Maxwell. Gusto niyang maranasan ang ganitong laban ng mas matagal. Higit sa kalahating oras silang naglaban hanggang sa mapagod si Maxwell at hindi na niya kinaya ang mga atake ni Brian Ye. Kaya naman, humingi na siya ng awa at sumuko. Dr. Ye, hindi ko akalaing ganoon ka pala kagaling. Punong-puno ng paghanga ang mga mata ni Maxwell habang nakatingin kay Brian Ye na tila ba hindi pa rin napapagod. Taos-puso ang paghanga niya kay Brian Ye. Ang lakas ni Brian Ye, o mas tamang sabihin, ang kanyang mabilis na pag-unlad, ang siyang humanga sa kanya. Alam na niya ang lakas ni Brian Ye noong nakaraan. Sa loob lang ng ilang taon, napakabilis ng pag-unlad nito. Hindi pa siya nakakakita ng taong ganito kabilis umunlad. Haha, patas lang yun. Pagkatapos talunin si Maxwell, at maramdaman ang bunga ng kanyang pagsasanay, napakasaya ni Brian Ye. Dr. Ye, malalakas ba ang mga kalaban mo rito sa China? Gusto mo bang tawagan ko ang mga kasamahan ko? Biglang nag-alala si Maxwell habang nakatingin kay Brian Ye. Isang mandirigma si Maxwell.
Para sa kanya, tinawag siya ni Brian Ye para tulungan kaya handa siyang lumaban. Nang pumunta siya, punong-puno siya ng kumpiyansa, iniisip na matutulungan niya si Brian Ye. Pero ngayon, pagkatapos nilang maglaban, nag-aalala na siya. Kung hindi kaya ni Brian Ye ang kalaban, kaya niya. Pinagsisihan pa nga niya na nagmadali siya kahapon at hindi niya sinama ang mga kasamahan niya. Malalakas. Kuya Max, mali ang iniisip mo. Hindi ko alam kung malalakas ba sila o hindi, pero tiyak na hindi sila kasing lakas mo. Ganito kasi yun, nagtatrabaho ako sa ospital ngayon. Natigilan si Brian Ye sa tanong ni Maxwell. Napagtanto niyang mali ang pagkakaintindi ni Maxwell, kaya agad siyang nagpaliwanag. Pasensya na, Kuya Max, naabala pa kita. Salamat sa pagtulong mo. Matapos ikwento kay Maxwell ang nangyari sa kanya at kay Dean Robert Zing, at linawin ang tulong na hinihingi niya, napakita ni Brian Ye ang kanyang pagsisisi. Alam niya kung sino si Maxwell, at alam niyang mahirap ang pagpunta nito mula sa kanyang lugar papuntang China. Napakasama ng loob niya rito. Hindi mahilig si Brian Ye sa pag-aabala sa iba. Hindi siya basta-basta humihingi ng tulong pero mahalaga sa kanya ang bagay na ito. Nasira na ang plano ni Vice Dean Manuel Zhao, at nasaktan na ang kanyang dignidad. Kailangan niyang mapabagsak si Dean Robert Zing. Pero hindi niya sigurado kung kaya niya lang, at wala siyang masyadong oras. Sa ngayon, kahit na naalis na si Vice Dean Manuel Zhao dahil kay Dean Robert Zing, deputy din pa rin siya. May kaunting panahon pa siya bago siya tuluyang umalis. Umaasa si Brian Ye na mapabagsak si Dean Robert Zing bago pa umalis si Vice Dean Manuel Zhao. Kahit na mapabagsak man si Dean Robert Zing, baka hindi pa rin makaiwas si Vice Dean Manuel Zhao sa pag-alis, pero umaasa pa rin si Brian Ye na mangyari ang himala. Gusto niyang makita ang pagbagsak ni Dean Robert Zing bago siya umalis. Kaya naman, hindi siya nag-atubiling gumawa ng isang bagay na ayaw niyang gawin, isang bagay na mapanganib, at baka ma-expose pa ang kanyang pagkatao. Hinanap niya ang matalik niyang kaibigan na si Maxwell, at tinawag ito. Dr. Ye, huwag kayong mag-alala. Iwanan niyo na sa akin yan. Gagawin ko ang lahat para matapos ito agad. Nang marinig ni Maxwell na hindi pala kalaban ni Brian Ye ang isang malakas na tao, kundi ang pag-imbestiga sa isang direktor ng maliit na ospital, nawala na ang pag-aalala sa kanyang mukha. Mas madali ang mga ganitong bagay kaysa sa pakikipaglaban. May tiwala siya sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, pero natalo naman siya kay Brian Ye. Ang mga simpleng gawain na ipinagawa ni Brian Ye ay madali lang sa kanya. Bilang isang eksperto sa seguridad na nagsanay sa West Point Military Academy simula sa edad na 12, nagsilbi sa hukbo sa edad na 18, at nakaranas ng mapanganib na mga misyon, may tiwala si Maxwell na kaya niyang imbestigahan kahit pa ang isang national leader. Dr. Ye, may computer po ba kayo? Hindi nag-aksaya ng panahon si Maxwell. Tumingin siya kay Brian Ye at handa nang simulan ang trabaho. Meron naman, Kuya Max, pero kung pagod ka na sa paglalakbay, magpahinga muna kayo. Nagulat si Brian Ye. Nag-aalala rin si Brian Ye, pero si Maxwell ay naglakbay pa. Mukhang nagmadali ito kahapon pa nang tawagan niya ito. Hindi man lang ito nakainom ng tubig, diretso trabaho agad. Hindi na, nakapagpahinga naman ako sa eroplano. Umiling si Maxwell at hindi tinanggap ang alok ni Brian Ye. Dr. Ye, huwag niyo na akong alalahanin. Sanay na kami sa ganitong trabaho. Kapag nagtatrabaho kami, sinasamantala namin ang bawat pagkakataon para magpahinga. Sige, sumunod na kayo sa akin. Dahil determinado si Maxwell, hindi na nagsalita pa si Brian Ye at dinala niya si Maxwell sa kanyang silid-aklatan. Ito ang mga impormasyon kay Dean Robert Zing na natipon ko sa nakalipas na mga araw. Tingnan niyo kung may magagamit dito. Pagdating sa silid-aklatan, binuksan ni Brian Ye ang computer at kinuha ang isang tambak ng papel na may mabangong tinta at ibinigay kay Maxwell. Hindi rin siya nag-aksaya ng oras sa nakaraang mga araw. Nagkaroon siya ng matinding pag-uusap kay Dean Robert Zing. Pagkatapos nilang mag-away, naghanda na si Brian Ye, inaasahan na ang pagganti ni Dean Robert Zing. Alam niya na dahil sa ginawa niya sa opisina, gagantay si Dean Robert Zing. Handa na siya sa laban. Pero hindi niya inasahan na ipagtatanggol siya ni Vice Dean Manuel Zhao, at hindi niya inasahan na aatakehin ni Dean Robert Zing si Vice Dean Manuel Zhao, at ganoon pa kabilis. Napakahalaga nito. Kinumpas ni Maxwell ang mga impormasyon, maingat na binasa ang bawat pahina. Mabilis siyang magbasa at natapos niya agad ang pagbabasa. Hindi naman gaanong marami ang impormasyong natipon ni Brian Ye.
Kahit nagsikap siyang mangalap ng impormasyon, hindi naman siya propesyonal, at limitado ang kanyang oras. Kailangan niyang magtrabaho sa araw at gabi lang siya malaya. Kaya limitado rin ang impormasyong kanyang nakuha. Sakto lang. Nakahinga ng maluwag si Brian Ye at napangiti. Tumango si Maxwell at tumingin sa computer ni Brian Ye. Nakabukas na ito. Kinuha niya ang kanyang USB flash drive at isinaksak ito sa computer, at nagsimula na siyang magtrabaho. Propesyonal talaga. Habang pinapanood si Maxwell na abala sa pagtatrabaho, namangha si Brian Ye. Tama nga ang kasabihan, may espesyalisasyon sa bawat larangan. Pagdating sa medisina, may tiwala si Brian Ye sa kanyang kakayahan. Kahit sa pakikipaglaban, may tiwala na rin siya sa sarili. Pero pagdating sa teknolohiya, investigasyon, at pangangalap ng impormasyon, nahiya siya kay Maxwell. Nakita niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging propesyonal. Habang namangha, tahimik na umalis si Brian Ye sa silid-aklatan, pumunta sa kusina, at naghanda ng pagkain para kay Maxwell. Pagod ito sa paglalakbay at diretso trabaho pagdating. Hindi pwedeng hayaan ni Brian Ye itong magutom. Dean Robert Zing ng North Suburb No. 3 hospital ay gumagamit ng posisyon para sa pansariling kapakanan, sinasaktan ang mga pasyente, at naglalagay ng mga kamag-anak sa trabaho kahit walang alam sa medisina. Dean Robert Zing ng Beijing 3rd Hospital ay gumagamit ng posisyon para manakit ng mga doktor. Ang totoo sa paglipat ni Vice Dean Manuel Zhao. Sa Beijing 3rd Hospital, pinag-uusapan ang nalalapit na paglipat ni Vice Dean Manuel Zhao. Lahat ng mga leader ay nag-aagawan sa posisyon nito. Naghahanap sila ng paraan para makuha ang atensyon ni Dean Robert Zing. Bigla na lang may lumitaw na mga post tungkol kay Dean Robert Zing sa internal forum ng ospital. Ang bawat post ay hindi lang pamagat, kundi may detalyadong ebidensya, tulad ng mga medical records ni Wesley Zing. Detalyado ring inilarawan ang away ni Brian Ye at Wesley Zing, kung bakit gustong palayasin ni Dean Robert Zing si Brian Ye, at kung bakit nalipat si Vice Dean Manuel Zhao. Agad na nag-viral ang mga post na ito sa mga empleyado ng ospital. Ang mga empleyadong nakarinig lang ng chismis ay nag-usap-usap nang malaman ang totoo. Kahit na agad na binura ng mga opisyal ang mga post, huli na ang lahat. Kumalat na ang mga impormasyon. Bukod doon, nalaman ng marami na hindi lang sa internal website ng ospital kumalat ang mga post, kundi pati na rin sa mga sikat na medical forums at iba pang online forums. Sa lahat ng forums, ang mga post ay agad na naging popular. Dahil sa operasyon ni Dr. Allison Zhao, ang Beijing 3rd Hospital ay muling naging sentro ng atensyon. Pero ang pinag-uusapan na ngayon ay hindi na si Dr. Allison Zhao, kundi si Dean Robert Zing at ang pamangkin nitong si Wesley Zing. Mabilis na tumugon ang Beijing 3rd Hospital. Nagpahayag si Dean Robert Zing, mariing pinabubulaanan ang mga akusasyon. Ipinagmalaki niya ang pagiging graduate ni Wesley Zing sa University of Kansas, na naaayon daw sa pulisya ng ospital, at nagbanta ng matinding parusa sa mga nagkakalat ng chismis. Pero hindi na may tatago ang epekto ng iskandalo. Maraming chismoso ang gustong makisawsaw. Mas uminit ang isyu nang lumabas ang post na, pagtutol sa pahayag ng Beijing 3rd Hospital. Agad na nakuha nito ang atensyon ng publiko, na nakatuon sa hidwaan sa loob ng ospital. Diretsahang sinabi sa post na peke ang diploma ni Wesley Zing at ilegal itong nakuha. Detalyado nitong inilarawan ang 4 na taon ni Wesley sa University of Kansas, gamit ang lowika at ebidensya para patunayang imposible itong mangyari. Halimbawa, kung graduate nga siya ng Kansas, bakit ang hina ng kanyang mga plano sa paggagamot kumpara sa isang intern? May mga nagtanong kung paano nalaman ng nag-post ang mga detalye tungkol sa buhay ni Wesley sa kolehiyo, at kung bakit nagtago ito ng kanyang pagkatao. Pero mas marami ang naniniwala sa post. Maayos ang pagkakaayos ng mga argumento, detalyado at tiyak ang mga impormasyon. Madaling ma-verify ang mga ito. Marami ang sumuporta sa nag-post, na nawagan na tanggalin sina Dean Robert Zing at Wesley Zing sa ospital. Tito, si Brian Ye ang may gawa nito. Hindi natin siya mapapatawad. Sa opisina ni Dean Robert Zing, nagngangalit si Wesley. Hindi inaasahan ni Wesley na gagawa ng ganito si Brian Ye, at nakaya nitong maghanap ng impormasyon tungkol sa kanyang pag-aaral. Halos sumabog sa galit si Wesley nang makita ang post. Mas nakakainis, napansin niya ang pagbabago ng tingin ng mga kasamahan. Kahit ang mga malalapit sa kanya ay tila nag-iingat na. Pinapalakas ng loob siya ng mga doktor, pero ramdam niya ang pag-iiba ng kanilang mga tingin. Manahimik ka. Malakas na sinampal ni Dean Robert Zing ang mesa.
Galit na galit siyang nakatingin kay Wesley. Lubos ang kanyang pagkadismaya. Sa simpleng problema, nagagalit lang ito at hindi nag-iisip ng solusyon. Natulala si Wesley. Hindi niya alam kung bakit siya sinigawan ng kanyang tito. Yumuko na lang siya, namumutla. Brian Ye, ang walang hiya. Dahil tahimik na si Wesley, hindi na siya sinaway ni Dean Robert Zing. Alam nitong hindi ito ang tamang oras para sa pagsaway. Ang mahalaga ay ang solusyon sa problema. Tumingin siya sa computer, may mapait na ekspresyon sa kanyang mga mata. Brian Ye, akala mo ba, matatalo mo ako? Masyado kang inosente. Hindi ginamit ni Brian Ye ang mga medical records para isumbong si Wesley Zing sa korte. Ginamit niya ang ibang paraan. Hindi niya inaasahan yun. Nasaktan si Dean Robert Zing. Nawala ang maganda niyang reputasyon, pero pansamantala lang yun. Pagkatapos ng gulo, sino pa ang mag-aalala sa kanya? Maaaring maapektuhan ang kanyang kinabukasan. Dahil sa gulo, maaaring hindi na siya asenso pa. Pero kontento na si Dean Robert Zing sa kanyang posisyon. Hindi na niya kailangan pang umakyat pa. Kaya ang mga pinsalang idinulot ni Brian Ye ay hindi gaanong mahalaga sa kanya. At ang pagpapabagsak sa kanya ni Brian Ye, halos imposible. Ang posisyon ni Dean Robert Zing ay ibinigay ng mga leader. Kung tatanggalin siya dahil lang sa isang anonymous post, hindi ba't ipapakita nito na mali ang desisyon ng mga leader? Ang paglipat ni Vice Dean Manuel Zhao ay ginawa rin ng mga leader. Kung babawiin ang desisyon dahil lang sa isang post, hindi ba't ibig sabihin ay nagkamali sila at napersigi ang isang mabuting tao? Hindi ito hahayaan ng mga leader. Bukod pa rito, ayaw ng mga leader ang ganitong klaseng pangyayari. Isipin mo na lang, kung sino mang leader ang hindi magugustuhan ay pwedeng pag-usapan sa internet, magiging gulo yun. Kaya, kahit na hindi masaya ang mga leader sa nangyari, hindi siya paparusahan. Sa halip, mas magagalit sila kay Brian Ye. Brian Ye, bata ka pa. Ang ginawa mo ay nakakasama lang sayo. Akala mo madali akong mapabagsak. Ang ginawa mo ay nakatipid pa sa akin ng effort. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, ngumisi si Dean Robert Zing at kinuyam ang kanyang mga kamao. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.